Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging mga palakaibigan, kaya naman noong taong 2011 ay naging pangwalo ang ating bansa bilang friendliest country in the world. Mula pa noon, kahit ang ating mga ninuno ay kilala na din sa pagiging mga hospitable at palakaibigan sa kanilang mga nagiging bisita. Kaya naman maraming mga makasaysayan at mga iconic na personalidad ang piniling mag-stop over sa Pilipinas kahit sandali lamang. Mas pinili nilang dito mamahinga ng saglit dahil na rin sa mga magigiliw nating mga ninuno. Para sa video natin ngayon, halina't samahan nyo kung balikan ang kasaysayan upang kilalanin ang mga makasaysayang tao na nakarating pala sa Pilipinas. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una sa ating listahan ay si Ernest Hemingway. Siya ay tinuturing na greatest American novelist of the 20th century, isang correspondent na naglingkod mula noong una hanggang ikalawang digmaang pangdaigdig. Si Hemingway ang may akda ng isang Pulitzer Prize winning novel noong taong 1951. Ito ay ang kanyang The Old Man and the Sea. Ilang taon lamang matapos ipagkaloob sa kanya ang Nobel Prize para sa literatura ay namatay si Hemingway noong taong 1961. Natagpuan ng kanyang katawan na may tama ng baril sa ulo at wala ng buhay sa kanilang mismong bahay. Sabi ng kanyang asawa ay aksidente umano niyang nabaril ang kanyang sarili habang nililinisan nito ang kanyang baril. Noong 1941, si Hemingway ay nagkaroon ng pananatili sa bansang China dahil sa kanyang pagiging journalist. Lumipad siya mula San Francisco patungong Hong Kong. Nag-overnight stop siya sa Guam habang nanatili naman ng mahabang panahon sa Maynila. Sa kanilang maiksing panahon ng pamamalagi sa Pilipinas, si Hemingway at ang kanyang pangatlong asawa na si Martha Gellhorn ay nanatili sa Manila Hotel. Labis umanong namangha ang sikat na manunulat sa lugar at sa mga taong nagtatrabaho sa naturang hotel, kaya naman nasabi pa niya na if the story is any good, it's like Manila Hotel. Sa hotel din na ito, nakipagkita ang batikang manunulat sa Philippine Writers League na pinangungunahan noon ni Federico Mangahas. Pero may mga nagsasabi na hinamak umano ni Hemingway ang Maynila at naglasing lamang ito nang naglasing sa loob ng 5 araw na pananatili nila sa hotel. Pangalawa sa ating listahan ay si Anna May Wong. Para sa mga Hollywood aficionados, malamang ay natatandaan pa nila si Anna May Wong. Siya lang naman ang first Chinese-American movie star at ang first Asian-American actress na naging dominante pagdating sa international scene. Sa kabila ng pangungutya noon sa mga Asyano ng ilang mga Amerikano, nagawa ni Wong na mangibabaw at bumida sa napakaraming mga pelikula abroad nang may tuturing na pinakasumikat ay ang Shanghai Express. Matapos ang ningning ng kanyang bituin, umuwi si Wong sa China upang doon mamahinga noong taong 1936. Pero bago pa man siya umuwi sa China, nanatili muna siya sa Pilipinas upang iwasan ang napakalamig na panahon sa Hong Kong. Sa kanyang pananatili sa Pilipinas, napabalita na kumain si Wong kasama ang walang iba kundi si Manuel L. Quezon at ilan pang mga prominenteng tao sa Pilipinas, gaya na lamang ni Nicasio Osmeña, anak ni Sergio Osmeña, at si Conchita Sunico na kinoronahan bilang Miss Philippines sa 1935 Manila Carnival. Nang humupa na ang klima sa Hong Kong ay tsaka pa lamang umuwi si Wong para sa kanilang family reunion. Pangatlo sa ating listahan ay si Edward, Prince of Wales. Si Edward ay ang prinsipe noon ng Wales kung saan tinangan niya ang posisyong ito noong mamatay ang kanyang ama taong 1936. Naghari siya sa United Kingdom at kinilala bilang si King Edward VIII. Ang kanyang paghari ay nabahiran ng mga kontrobersiya at tila nakahikayat sa kanya na bitawan ang kanyang posisyon upang pakasalan ang kanyang nobya na isang Amerikana na si Wallis Simpson.
Matapos ito ay ginawa na lamang siya bilang Duke of Windsor. Mula Oktubre 1921 hanggang Hunyo 1922, si Prince Edward ay bumisita sa iba't ibang mga bansa na parte ng kanyang Oriental Grand Tour, kabilang na sa kanyang pupuntahan na ang Pilipinas, kaya naman nagulat ang lahat at tila nanabik. Ito din kasi ang unang pagkakataon na may bibisitang may dugong bughaw mula sa isang kaharian. Dumating ang British royalty sa Maynila noong 13 ng Mayo 1922. Isang pananghalian ang idinaos kasamang hari sa palasyo ng Malacanang. Nagtamo pa noon ng ilang sugat si Prince Edward sa kanyang kaliwang mata matapos niyang maglaro ng polo sa Manila Polo Club. Pang-apat sa ating listahan ay si Indira Gandhi. Siya ang ikatlong Prime Minister ng India at naglingkod ng tatlong magkakasunod na termino. Anak siya ng pinakaunang Prime Minister ng India na si Jawaharlal Nehru. Nakilala si Indira dahil sa kanyang agricultural reforms at authoritarian policies. Ang kanyang pagiging tila kaaway ng mga Sikh ay nagbunga ng kanyang biglaang pagkamatay. Pinatay siya ng isa sa kanyang mga bodyguard na isa palang Sikh noong taong 1984. Ang Sikh o Sikhism ay isang uri ng relihiyon sa India tulad ng Buddhism, Hinduism at Jainism. Noong Oktubre 1981, si Indira Gandhi ay nagkaroon ng official na visit sa mga bansang Indonesia at sa Pilipinas. Sinalubong siya sa Maynila ng nooy Pangulo na si Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos. Panglima sa ating listahan ay si Robert Ripley. Siya ay binansagan noon bilang modern Marco Polo. Si Robert Ripley ay ang henyong nasa likod ng Ripley's Believe It or Not. At ang kanyang pagkahilig sa mga kakaiba at nakakatakot na mga bagay ang nagdala sa kanya sa nasa mahigit kumulang 200 mga bansa kung saan nakakuha siya sa mga bansang ito ng kanyang mga kakaibang koleksyon. Si Robert ay isang cartoonist, amateur anthropologist at explorer. Namatay siya noong taong 1949 dahil sa atake sa puso. Sa mga hindi nakakaalam, 2 beses binisita ni Ripley ang Pilipinas. Una ay noong nagpakuha pa siya ng larawan sa palasyo ng Malacanang at winelcome ng nooy Gobernador General na si Theodore Roosevelt Jr. Namangha din siya sa kanyang pagbisita noon sa Paco Cemetery sa Manila. Muli siyang bumalik sa Pilipinas noong matapos ang World War II kung saan nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng ating kabisera. Ibinahagi niya kanyang karanasang ito sa kanyang mismong radio program. Pang-anim sa ating listahan ay si Robert F. Kennedy. Siya lang naman ang nakababatang kapatid ni dating US President John F. Kennedy na pinatay noong taong 1963. Siya ay naging senador nang mamatay ang kanyang kapatid. Na-nominate siya na tumakbo bilang Pangulo noong 1968 presidential election sa Amerika. Subalit hindi ito nakaabot sa halalan dahil gaya ng kanyang kapatid na si John F. Kennedy ay pinaslang din siya. Taong 1964, binisita ni Robert Kennedy ang Pilipinas para sa kanyang peacemaking trip sa Asia para makatulong sa iringan noon ng mga bansang Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sinalubong siya noon ng nooy Pangulo na si Diosdado Macapagal. Pang-7 sa ating listahan ay si Charles Lindbergh. Siya lang naman ang pinakaunang itinanghal na Man of the Year ng Times Magazine. Dahil sa naitala nito sa kasaysayan na pinakaunang piloto na nakalipad ng walang tigil sa Atlantic Ocean noong taong 1927. Ang nagawa niyang ito ay nagbigay inspirasyon kay Amelia Earhart noong taong 1937. Si Earhart ang pinakaunang solong babae na lumipad sa himpapawid ng Atlantic Ocean dahil dito ay binansagan pa siyang lalaking bersyon ni Lindbergh. Si Charles Lindbergh ay pribadong tao at sa kanyang mga huling taon sa pagseserbisyo ay mas pinipili niyang mapasama sa mga advokasya at organisasyon na nangangalaga sa ating kapaligiran. Sa katunayan, naging malaki ang kanyang parte sa pagsalba ng mga nauubos na lahi ng rhinoceros ng Indonesia at blue and humpback whale ng bansang Peru. Noong taong 1969, matapos niyang malaman na nanganganib na ding maubos ang lahi ng Philippine Tamaraw at Agila sa Pilipinas, bumisita din ito sa bansa para makatulong. Idinescribe pa niya noon ang Pilipinas bilang one of the last frontiers of conservation. Sa kanyang pagdating sa Pilipinas, ay nakipagtulungan siya sa nooy Pangulo na si Marcos para sa pagtatayo ng National Sanctuary para sa mga critically endangered na mga hayop.
Binisita din noon ni Lindbergh ang ilang mga tribo sa Pilipinas gaya ng Batak tribe sa isla ng Palawan na kung saan naging sponsor pa siya sa isang kasal sa nasabing tribu. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!